Magandang gabi po sa inyong lahat at muli naandito tayo sa ating midweek service ng Win Calamba. At alam niyo po, iba yung atmosphere, no? Kasi siyempre may mga design dahil nga DBBS ang ano natin. At magandang gabi rin sa mga nakikinig sa ating FB Live. Alam ko po marami nang nag-share. At kung ikaw ay naandito sa live na ngayon, type Amen. At alam mong maraming mapupuntahan ang salita ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, sa tema po natin ngayon na outreach, makikita po natin na reaching out. At paano mag-reach out, minsan hindi natin alam kung kailan magsisimula. Ito ba ay isang udyok lamang ng kaibigan? Ito lang ba ay isang programa ng ating church? O ito ay isang bugso lang ng damdamin para sumama o para mag-outreach? At kung mapapansin natin yung mga previous na mga midweek team, sabi nga, love people, at everyone needs compassion. Ito yung kagandahan ng medyo nasa dulo kasi parang sinasummarize mo na lang. No? Pero sabi nga, nung nakita ko yung title, ano yung inulit-ulit nating kanta kanina, pinaulit ni Pastor John? Overflowing. And alam niyo po ba yung title ngayon ng mid-week service na to? The overflow of grace. Amen? Yung nakita natin na outreach, ito yung resulta ng overflow ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? At yung overflow na yan, makikita natin yan dun sa verse na ipopokus natin ngayon. Na alam ko, madali lang natin itong maging memory verse. Total, DBBS na rin naman ngayon. Pwede po ba natin i-recite ito? 1 John chapter 4, verse 19. Amen? We love because He first loved us. Amen? Kung titingnan natin yan, ano ba yung action dyan? Ano yung action? We love. Okay? Bakit? The reason? Because He first loved us. Amen? Kung ani nga natin, memory verse na ba? We love because He first loves us. 1 John chapter 4, verse 19. Amen? Pwede na akong graduate ng DBBS. Meron na akong medal doon. Amen? So the overflow, yun ay makikita natin yung God's love ay it's a result of His grace to us. Amen? At ito ay magmamanifest sa atin pag ito ay nag-overflow. Amen? Pag minsan mo lang itong natanggap, kita ba ito? Minsan, di ba hindi? Uy, okay na to. Pero pag sobra-sobra, nag-uumapaw, kitang-kita. Di ba? Sabi nga, kung i-example ko lang, yung mga wallet natin. Yung wallet, no? Pagka halos hindi ka na makaupo, alam mong napakaraming laman yan. Amen? Nag-uumapaw. Amen? Pero ngayon, mukhang hindi na uso ang cash, no? Panay, baka mamaya, resibo na lang yan. Pero, just an example, yung overflow na yon talagang makikita natin. Ano pang isang analogy ng overflow? Pag busog na busog. Amen? Makikita natin yan. Diba? So halos, ito yung nag-uumapaw. At yung grace na to ay magkakaroon to ng action. Kaya sinabi dito, grace in action. Hindi to si Grace Fernandez.
Pero alam ko in action si Grace ngayon dahil sa DBBS. Pero grace in action is not a merely concept. Itong grace na to is not a merely concept, but a living force that compels us to move beyond empathy into a tangible expressions of love and service. Amen? Dahil naramdaman natin ang nag-uumapaw na grace ng ating Panginoon sa atin, it will have a force na compels na mag-move sa atin beyond. Mag-i-exceed yung ating gagawin. Yung empathic connection, seeing beyond immediate circumstances to yung genuine understanding and connect with those in need. Minsan, hindi naman din yung immediate. Uy, may outreach. Uy, kailangan kong pumunta. Pero, minsan, yung immediate na yon, circumstance lang yon na parang bugso ng damdamin. Pero pag naintindihan mo, bakit nga ba ako kailangan pumunta ng outreach? O bakit kailangan ba akong pumunta? Dahil yan ay force ng grace na nagpo-compels us to move beyond yung empathy natin sa bawat nangangailangan. Amen? At makikita natin yon dahil nag-uumapaw na nga, minsan hindi na nga natin alam kung ano yung tangible support na ibibigay natin. Ano ba? Magbubuhat lang ba ako dito? O ano ba? Mag-donate ako ng pangkain? Hindi na natin malaman kung ano ba yung gusto natin. Kasi nga, overflowing of grace na yung nararamdaman natin. Amen po ba doon? With empathy, na-understand natin genuinely na meron tayong kailangan tulungan. Amen? At ito ay makikita natin with the lasting transformation. Yung lasting transformation na to, ito yung minsan parang nakikita natin na may resulta ba? Pero mga kapatid, alam natin na hindi instant yung transformation. Binibigyan natin ng yung mga ina-outreach natin, we give inspiring hope and renewed purpose. Bakit natin sila nilalapitan? Amen? And kung mapapansin natin, makita natin na may pangangailangan sila. May pangangailangan yung na grupo na to o yung isang individual nito. Pero ito ba dahil effort? Pinag-aaralan ba na hindi gusto kong paano ba maawa? No, yung compassion eh. Pinag-aaralan ba yung compassion? Parang kailangan bang pag-aralan kung paano maawa? Di ba po parang hindi po? Parang hindi siya ginagawa ng effort kasi yun ay lalabas sa ating mga puso at damdamin. Yung awa. Meron bang nag-iisip dito na paano ko ba kaawaan itong kapatid na to? Di ba hindi? Minsan na lang umiikot sa ating puso, kumikirot sa ating mga puso na kailangan kong tulungan itong individual na to. And kung mapapansin natin, meron dalawang question na tingin natin parang merong pagkakaparehas pero merong pagkakaiba. Amen? At yung question na ito ay yung una, what must I do to please God? Amen? Sige, lang natin, simulate lang natin. Halimbawa, tanungin yun sa sarili, what must I do to please God? Pag yan ang tanong mo, ano yung napipil natin? Di ba, ito yung isang inward question na invites reflection, humility, and a sincere desire to live faithfully. Ano ba yung dapat kong gawin para ma-please
si God. Pero ito ay parang self-centered. Iniisip mo yung sarili mo. Amen? Ito yung isang question na yun. Pero yung pangalawang question, what would love do? Pag yan naman ang tinanong mo sa iyong sarili, yung compassionate question that moves us toward grace, kindness, and tangible action. Kung mapapansin natin, ano ba yung magagawa ng pagmamahal? Amen? Pag itong question na to ang iniisip natin, pagmamahal ba sa sarili? Hindi. Ito ay pagmamahal sa kapwa. Sa kapwa. Kaya nga merong isang phrase dito na sinasabi, look for the person beside you. Anything that you do, look at the person beside you. At pag nakita mo yan, meron bang? Di ba? May connection ba? Kesa pumikit ka, inisip mo, Lord, paano ba ako magpapakabuti? Ano ba yung magiging ikakalugod mo? Nakapikit ka lang. Amen? Pero itong what would love do, nakamulat ka, you see the person beside you, iba yung dating. Tama mo ba? Napil niyo po ba? Sige po, bibigyan ko po kayo ng tanong nyo, what must I do to please God? Naka-center sa sarili. Pero what would love do? It will have a connection to your. And that's the theme na yung outreach. What would love do? Which is when Jesus died on the cross, He did not check himself. He costly yung naging result sa kanya, and he gave his life. And I remember yung sa isang teaching na parang hinighlight na kung yung ginawa ni Kristo sa cross ay para lang isang simple sa'yo, simple sa atin. Ano pa kaya ang napakabonggang gagawin? Napakabongga, no? Yung word ko lang dito, extravagant, na pagmamahal ang kailangan ipakita sa atin ng ating Panginoon. Yung pagmamahal na yon, wala na maipapantay. Wala nang mapapantayan. At yun ay ipinamahagi niya sa atin. At kung yan, pinamahagi sa atin na yan, ay hindi nag-uumapaw pa sa ating mga puso ngayon. Hindi na natin alam kung ano pa ang magpapasaya sa ating nararamdaman ngayon. Amen po ba yun? Kaya nga minsan, yung mga talagang Kristiyano na nakita parang nadadown pa, di ba? It's human, pero yung tipong parang Kristiyano na pero parang lugmok pa, parang nawalan na talaga ng pag-asa. Maybe. Nabawasan? Buti lang sana kung nabawasan yung pag-asa eh. Pero ang mahirap, yung nawalan na ba ng pag-asa? Or nakalimutan mo na ba? Nakalimutan na ba natin kung gaano tayo sinalba ng ating Panginoong Jesus? And yun ang dapat mag-overflow sa atin. Amen? Amen po ba yun? At yung nakita kong tumango si Sis Christine, yung nag-testimony si Sis Christine dito, hindi niya nga alam kung saan kukuha ng
pagpapalabas ng sasakyan ni pastor dun sa warehouse at para mapagawa niya yun. Pero grabe, hindi lang yung pagpapalabas ng kotse yung meron ng sasakyan, si Pastor Boy. And nag-uumapaw yung gratitude ng ating kapatid. Kasi nga, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Meron dito, lugmok na siguro, akala, bakit ang dami kong, Judith. Dami kong bayarin. Ang dami kong, saan ba ako kukuha? Pero parang, pag-iisipin natin, hey, all are temporary here. Lahat yan, merong solusyon. Maybe may consequences. Kasi nga, consequences, ba't ka nagkautang-utang? Baka mamaya, meron kang mga binili na hindi mo naman dapat kailangan pa. O dahil merong konti, o bili. Di ba? May mga consequences. Pero, mga kapatid, brothers and sisters, all are temporary and there is God. There is Jesus that can save us. Amen po ba yun? Amen. And that, yung source na yun yung point 1, that the source is we are extravagantly, tama po ba? Extravagantly loved by Jesus. Amen? Sabi nga natin kanina, kung yung binigay ng ating Panginoong Hesus ay isang simple lang sa atin, ano pa ang extravagant na kailangang gawin ng ating Panginoong Hesus? Amen? I hope that reflects us and give us hope and give us confidence na kung anuman lahat ang nagiging problema natin, nararamdaman natin ngayon. Amen po ba? We are winners dahil there is Jesus in our heart. Amen? We are extravagantly loved. That's the source, mga kapatid. Outreach does not start with the to-do list. Kung nag-uumapaw na yan, hindi natin tinitignan, oy, ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat kong gawin? Pero, kung ano yung ginawa sa atin, na-receive natin sa ating Panginoong Jesus, that's the start of reaching out the others. We have been saved, and then we share to others that they will be saved too. Amen? Before we can give a drop of water, kita ba dyan? A drop of water to a thirsty soul, we have to drink from the well ourselves. Amen? Kaya, kung mapapansin natin dito, minsan, sabi natin, ba't parang yung kapatid kong yun? Ba't parang yung kapatid kong yun na ayaw sumama sa outreach? Bakit ba parang hindi siya kumikilos? Amen? Maybe, he haven't drink. Maybe, she has an internal, spiritual blindness. Maybe, the overflowing of grace is not being experienced. Amen? Kung hindi kasi nag-o-overflow yung love, yung grace sa ating mga puso, never mong mararamdaman, makikita in outward kung ano yung binigay sa atin. Amen? Just example, ang isang cup, pag tinaas ko dito at hindi nag-uumapaw, alam niyo po ba kung may laman o wala? Hindi po, di ba? Ang isang, pag umapaw na yan na merong lumabas na tubig, alam natin na yan ay may lamang tubig. Ganon din po yun dun sa pakiramdam natin dito sa outreaching.
Amen? Kaya siguro yung mga coordinator dito, mga kapatid dyan, siguro yung pwede nating i-reflect. Bakit nga ba? Yung kapatid ko, akay na akay, baka naman meron siyang dinadala and yet, kaya nga meron tayong internal WDP, di ba? One-on-one, di ba? We equip each other. Based sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Amen. We cannot give away what we haven't truly accepted. Sabi ko nga kanina, kung hindi mo nag-uumapaw yan sa puso mo, hindi mo natin mararamdaman. We feel dry or judgmental. Maybe we forgotten yung depth, mercy na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? And that's the source. And that's the source. We are extravagantly loved. Amen? And compassion, sabi nga kanina, compassion is a spiritual overflow. Nag-uumapaw. Our ability to show compassion is a direct reflection of our understanding of God's grace. Pag hindi natin naintindihan kung paano tayo binibigyan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus, yung reflection na to will be filled with yung realization na yung worth natin sa paningin ng ating Panginoon, hindi yan mag-uumapaw. Mag-uumapaw ang pagmamahal natin pag meron tayong understanding kung paano tayo binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? And sabi ko nga, i-work out ba natin kung compassion? Nag-e-effort ba tayo? Pwede ko bang, meron bang libro para basahin na, uy, itong step 1, step 2, step 3 para maawa ako dito sa kay kapatid kong ito? Para magtayo ako ng outreach na to? Hindi. Just a simple understanding, acknowledgement, yung God's grace, the spiritual overflow will result compassion. And punta na po tayo sa point number 2. Ito, point number 2, sabi ko nga medyo summary lang nung love people, love people. Ito yung mechanism. Sabi ng mundo, earn affection. You must deserve love before receiving it. Ito yung sabi ng mundo. Sabi, dapat deserve mo yung pagmamahal bago ka ma-receive. Pero sabi ng church, given affection. Love is freely extended before it is earned. Amen? Sabi dito, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, na-earn ba yun? Kailangan kong gumawa ng ganito para mahalin ako ng kapatid kong ito. Medyo, di ba? Kailangan natin magmahal. At makikita natin na tayo ay mamahalin ng ating kapwa. Amen? We stop seeing yung outreaches as a project. We start seeing people, individual. Hindi siya programa. We see na yung ating mga ginagawa, we check, is there's a need ng transformation do sa individual? But mamaya, meron ako dun point din dyan.
Minsan tinitignan natin, oy, medyo saliwang ugali nito, kailangan kong i-one-on-one to, kailangan kong, di ba? We are fixing people. Pero later, titignan natin dyan, tama ba yung fixing people? Outreach isn't a program. It is a posture of heart. Amen? We see na meron tayong pagmamahal dun sa kapwa na yon. Kaya we need to disciple him, to share her the message of God, because there's a command. John chapter 13, verse 34, "A new command I gave you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Amen? Meron palang instruction. Hindi pala to effort lang natin. Sabi nga natin kanina, we love because He first loved us. And isa pang command, love one another. As I have loved you, you must love one another. Amen? Have we have understanding of outreach now? Meron na tayo, no? So, yung sinasabi nating gagawa tayo ng maraming outreaches, maybe we think first, do we need ba na talagang masaturate lahat? Or we start small and then dig deeper dun sa group na yon. And if there's a transformation na mangyayari dun sa mga existing outreaches natin, I think yung overflow, yung overflowing ng mga outreaches, baka hindi na natin makakayanan. Dahil sa sobrang dami. Dahil there's a result ng transformation ng existing outreaches natin. Amen? So you love people, we have been loved. And we need to love people. Amen? Point number 3 na. Sabi ko nga kanina, everyone needs compassion. Pinipili ba ang bibigyan ng awa? No. Everyone. Kahit pa CEO. Ito, minsan, sabi natin, parang mga mayayaman. Meron ba mga nag-outreach sa Ayala? sa Nubali? Meron. Di ba? Merong mga nag-out, pero kapwa sila mayayaman na, di ba? Pero within, kung mapapansin natin, sino ba yung i-outreach natin? The CEO, the homeless man, the difficult neighbor? Lahat yan. May dinadalang burden. Amen? Every human has a compassion deficit. And only gospel can be. Sabi natin, uy, dito tayo mag-outreach kasi parang kulang sila dito sa ganito. Kailangan natin silang puntahan. Pero, minsan, effort na ng human. And alam naman natin na yung mga outreaches ay pinagpipray natin. Seeing like Jesus, He saw people as sheep without a shepherd. And that's the main na nakikita natin. Pag alam natin, itong lugar na to talagang sheep without a shepherd, their needs dapat nating makinta, but not their faults. Minsan, bakit kaya sila panay mga, ang titigas ng ulo, mga basagulero, talagang, bakit? Yun ang tinitingnan. Pero, bakit ba sila naging ganon? Kaya yun yung dapat natin tinitignan. He saw people as a sheep without a shepherd.
Matthew 9, verse 36. And yung action, we meet people in their pain and remind them that they are not alone. Amen? And yan yung minsan nagiging susi natin, di ba? Tinaalam natin yung, ano ba yung buhay nyo dito? Ganito pala. Kulang pala kayo ng bahay. Lagi kayong binabaha dito. Siguro, kailangan nating gumawa ng paraan para talagang makalipat kayo merong pabahay, di ba? Minsan doon natin sinisimulan. Kasi alam natin na meron silang pangangailangan doon. And everyone needs compassion. At yung mga bagay na yon, hindi nga natin minsan nalalaman ano yun, di ba? And we need prayer. We need wisdom from our God kung ano ba yung dapat nating i-share initially. We need to know their pain, their needs, and remind them that they are not alone in that battle. Mapapansin natin yung mga outreach natin, nagiging isa bang programa? Nagigiba siyang isang proyekto na lang? Minsan, hindi. Meron ng outreach na umabot na ng 5 taon, 6 na taon ng outreach. Di ba? And pag merong mga blessing dun sa outreach na yon, alam niyo ba yung tinetest sa atin ng ating Panginoon dun? Tinetest niya yung gratitude natin. Bakit? Kasi nabibless tayo eh. At nagpapasalamat tayo na meron tayong nabibless na mga outreaches. Amen? At pag meron namang parang walang nangyayari dito sa outreach na to parang walang resulta. Alam niyo ba yung tinetest sa atin doon? Tinetest yung pananampalataya natin na someday may mangyayari doon sa outreach na yan. At kaya wag tayo mapanghinaan, mapagod, dahil it is a faith, test of faith. Dahil pag sinukuan natin yan, para na rin tayong natalo na hindi tayo malakas yung pananampalataya na may mangyayari dyan sa outreach na yan. Amen? And dun sa habang tumatakbo yung outreach na yon, meron tayong mga challenges, trials na na-experience. Ang dami na, di ba? Nung una, okay. Ang dami natin, magkakaibigan tayo. Yan. Hanggang sa mamaya, nagkakasamaan na ng loob, nawalan na ng, hindi na sumama dito. Di ba? Mga challenges, trials yun. Alam niyo ba yung tinetest sa atin doon? Patience. Patience. So, on the 3 side ng outreaches na mga na-experience natin, we are being tested of gratitude, faith, and patience. And minsan, try natin makita para medyo mabalanse natin. Kung duty-based ba? Duty-based, lagi na to. Meron akong pupuntahan. Kailangan kong mag-outreach eh. Kasi pag hindi ako sumama sa outreach, baka yung attendance ko, ekes. Baka makita ba, mapansin ng kasama ko, hindi na ako sumasama. Sumasama lang ako pag Christmas party. Di ba? Pero tingnan natin, duty-based or love-based na outreach. Okay? Ano ba yung pagkakaiba? Yung duty-based at saka love-based. May pagmamahal. Amen? Yung duty-based, sabi dito, focuses on fixing people. Amen? Nakapokus tayo. Hindi. Titino itong batang to.
Napakagulo ng batang to. Hindi, sa akin to, titino to. Isang palo ko lang dito, kita mo. Di ba? We focus on fixing people. Mapapagod po tayo dyan. Pero, pag nag-focus tayo on valuing people, may value yun. Itong batang to, pag hindi ko to sinuway, lalaki itong barumbado at pag naging barumbado to, baka mapariwara ang kanyang buhay. Pero may value sa akin itong batang to. Ngayon pa lang, uhubugin ko na siya sa tamang pagtanda. Amen? With the guidance of our. Driven by guilt of obligation or obligation. Yung duty-based, sabi, driven daw by guilt or obligation. Parang, hindi. Nakalista na ako dun sa pasyano eh. Nung una pa lang, panay ang taas kasi nagpapataas ng kamay si Pastor Andrew eh. Eh, nakapagtaas ako ng kamay, kayo, naku, never. Kahit na hindi ko na kaya, kailangan kong kayanin. Amen? Naging guilt na lang. Hindi, nakapagtaas ako ng kamay. Pero yung love-based daw, driven by gratitude and joy. Hindi, pupunta ako dito. Tuwang-tuwa ako nakikita si Toto eh. Nakikita ko siyang kahit konti-konti, tumitino na siya. Dati noon, kahit na nung hawak mo, magpupumiglas. Tatakbo-takbo. Wala talagang, Pero, by the grace of God, 6 na taon na. Pag nakikita natin si Toto, isang tingin na lang natin, pumupunta na siya doon sa grupo. Amen po ba? Di ba? Pero kung nung una pa lang, naku yung Toto na yan, wala na yan dito. Hindi ko talaga yan, sinukuan ko na yan. Amen, no? Pasensya ka na Toto, pero paglaki mo, sana marinig mo tong pero alam niyo po, meron tayong mga ganitong mga bagay na alam ko do sa outreach naman natin sa mga bawat coordinator. Alam ko meron tayong mga bawat individual na tinitignan na we are praying na merong changes, transformation na mangyayari. And yun yung ikinagagalak natin at ikinagagalak ng ating Panginoong Jesus. Amen? And we see crowd or statistic. Dumadami na ba yung umaattend dun sa outreach? Duty-based. Pero when we see an individual as an image bearer, ginawa din yan ng ating Panginoon. And not a different from us. Nung minsan din tayong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ganyan din tayo. We are wonderfully, fearfully made by God in the image. At kaya lahat tayo, wala tayong dapat na, ay naku, baliwala yan. Ang favorite kong si Dolores. Parang iniitsipera natin, pero sabi nga, di ba? Gawa din siya ng ating Panginoon. Tinitest nga lang yung patience natin na kada kita sa atin, akala mo, automatic na sa kanyang. Pero alam niyo po ba, share ko lang, meron na rin improvement. Kasi pag isang lapit niya lang sa akin, alam niya talagang hindi ako hindi ako magbibigay. Thankful siya pag meron akong nadukot na sa bulsa ko na nabigyan ko siya. And talagang yung joy niya. Pero pag lumapit siya, tinignan niya ako, alam niya na ganun yung mga transformation na tinitignan natin na meron minsan na pag hindi na natin napagpapasensyahan, parang ganun. So, minsan sumusuko na tayo. Naku, hindi na. Pero, sabi nga natin hanggang
dumating ang ating Panginoon. Alam natin yung kaduluduluan natin. Amen po ba? Sa pagdating ng ating Panginoon, sino na po ba ang excited doon? Alam niyo po ba? Amen? Alam niyo po ba? Amen, amen. Alam niyo po ba, nung eschatology, Pastor Boy, nung eschatology ng study, parang, teka muna. Huwag na natin pag-usapan. Pero, alam niyo po ba, pag napag-aralan natin ng gusto yung second coming, alam niyo, aasamin ninyo. Amen po. Amen. Aasamin ninyo. Aasamin natin na sana, sana, dumating na ang ating Panginoon. Alam niyo po ba yung nakakalungkot sa atin, minsan nakaka-derail? Dahil meron pa tayong nakikitang malapit sa buhay, na alam nating hindi pa ready. Meron pa tayong mga sa sarili natin katiting na puot. Di ba po ba? We need to reflect on that. Wala sa yung second coming, pero alam niyo po, once we are 100% sure na pupunta tayo sa langit, ngayon pa lang gusto niyo na dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nagtaas ng kamay kanina na parang immediate ng talagang they are sure, we are sure. And sabi ko nga nung napag-aralan natin yung second coming kasi alam natin na there is a great glorification ng ating body. At yun yung nire-redeem ng ating Panginoong Diyos. Kaya niya nga ba binigay ang ating Panginoong Jesus sa atin? Amen po? Amen. At yun yung result ng ginagawa nating pagpapamahagi ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lang dahil na, kailangan ko itong meron kaming programa. Hindi. Dapat nga, unang ina-outreach natin, yung mga malapit natin sa buhay. Kanina, natigilan lang ako na talagang, di ba? Ang dami nating, ang layo na nararating natin. Pero yung kabilang kwarto pala, na kapatid natin, hindi pa natin na-sharean. Di ba? Share ko lang si Brother Arnold. Bakit niya nga ba gustong bumalik doon sa Tarlac? Pero alam ko bro, kahit na online, mapapatanggap mo yun. Huwag ka lang bumalik sa Tarlac. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po ba, di ba? Yun yung overflow ng ating. Kaya nga kanina, sinasabi natin yung duty-based at saka love-based ng outreach. Minsan, hindi siya isang event, pero it's a continuous lifestyle. Amen po? Sabi ko nga, yung mga outreaches natin, nagtatagal na ng 6 na taon, sana umabot at magpatuloy. Marami pang. Hindi siya dumadami, pero lumalalim yung transformation ng bawat ina-outreach natin. Because we love so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Minsan, yung nangyayari sa ating buhay, yun yung ipinapakita natin. Kaya nga, minsan, alam nyo yung pag minamaskarahan lang natin, hindi, pupunta ako sa outreach kasi kailangan ko dun Member ako dun sa outreach na to Pero pag meron kang dinadala ng na bigat sa iyong damdamin, minsan hindi magmamanifest yun Pero pagka punong-puno, sabi nga, nag-uumapaw yung pagmamahal.
Kahit 2 container pa yung juice na gagawin ni Brother Nick, ay tuloy-tuloy niyang gagawin yon. Amen? Amen. No? So, alam natin yan eh. Kaya yun mapapansin ninyo, pagka dahan-dahan lang yung punta natin, hindi. Pero pag overflowing, yan yung kailangan makita sa atin. Amen? And yung mga key scriptures lang natin, medyo 7:55 na, 5 minutes. So, Genesis chapter 1 verse 27, sabi dito, yung image bearer. So God created mankind in His own image, male and female, He created them. Every person carries a divine worth. Amen? Mapatoto man yan, mapadolores man yan. We have been created in the image of God. Wala tayong dapat piliin. Cheerful giver. Sabi natin, it's not an obligation. It's a gratitude. It's joy. God loves a cheerful giver. Outreach flows from joy, not compulsion. Amen? Kaya, yung patuloy na nagdo-donate ng food sa outreach, sana naman. Walang burden. Baka naman mamaya nangungutang. Nangungutang na lang para, hindi, kailangan ko mag-donate. Yung pala, siya mismo lubog na dun sa, di ba? Pero, it is not a compulsion. It is a joy na magbigay. Amen? Kaya, kung meron kayong mga hinihingan dito, tapos hindi makapagbigay, maybe, hindi overflowing. Hindi overflowing yung meron siyang dinadala. Let's understand. Amen po? And pag nag-overflow yun, hindi mo pa hinihingan, magbibigay sa iyo yun. Amen po? Amen. Cheerful giver. And Luke chapter 15 verse 4, the lost sheep. Doesn't he leave the 99 and go after the lost sheep until he finds it? Every individual matters. Amen? Meron kang sinisharean, 5 dati, naging 3, naging 2, naging 1, huwag magsasawa. Patuloy. Patuloy. Amen? Outreach is a receipt of God's love. Ito, receipt. Ito ba yung terminology ng bakit nauso yung resibo? Dapat may resibo ka. Our outreach to the community is the receipt of God's love in our lives. Amen? Amen. Kaya nga, kung dumadami ang outreach natin, hindi yan dapat burden. Dapat yan ay isang resibo na patuloy na pinagpapala ang win kalamba para mamahagi ng salita ng Diyos. Amen? At yan yung resibo natin. Amen? At pag nabawasan yung mga outreaches na yan, ay isang resibo din yan na nakikita na parang hindi umuunlad. Amen? If we want to be a church that reaches out, we must first be a church that leans in. Amen? Leans in into the heart of Father who love us first. Amen? Minsan, pag pumunta tayo sa outreach at hindi punong-puno ng joy ang ating puso, magmamanifest yun. Because sabi dito, we lean in into the heart of our Father na kailangan natin.
understand na He first loved us. Amen po ba yun? Amen. At kung i-apply natin ito, mapapansin natin, sabi nga dun sa nabasa ko, para dun sa memory verse na yon, tuwing meron ka raw ibibigay, something na gift o something na iaabot na document, parang pag nagbigay ka, isipin mo, ba't ba ako nagbibigay? Because may binigay sa akin ng Panginoon. Bakit ko ba ito sinishare? Because may sinishare sa akin ang ating Panginoon. Di ba? And memory verse, 1 John chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. Amen. And yung tatlong application lang dito, drink first. Receive God's love deeply. Sabi nga kanina, pag meron kang dinadala dyan sa puso natin, before trying to give it away, medyo mahirap tayong magbigay. So drink first. Tayo mismo. Amen? And then see people, not yung program, not yung project. Stop seeing yung project, start seeing yung image bearer with real needs. Tignan natin ang ating mga kapwa. Sila'y nilalang din ng ating Panginoong Diyos. Amen? And as we understand, tayo din ay nilalang ng ating Panginoon. We love because He first loved us. Ito, pag nakalimutan pa ba natin itong memory verse na to. Live it out. Compassion isn't an event. Live it out. It's a daily posture of heart. Amen? It's a daily. Daily ba akong pupunta ng outreach? Daily ba akong kailangan lang dun sa uwisan? Daily lang ba ako? Hindi. Bugsong-bugso ng damdamin ko. Meron akong compassion, meron akong pagmamahal. Kailangan dun sa purok 7 lang. Dapat dun lang ako sa purok 3. Dun lang ako sa parian. Hindi mo pwedeng araw-arawin yan. Magagawa mo lang yan. Araw-araw na yan. Just seeing the person beside you. Amen? Seeing the person beside you. Because Jesus Christ sees us in His beside when He died on the cross. Amen? Kaya, I remember, ito yung tumimo, sabi ni, tama ba, Nak Lubel? No, na, alam mo ang ibang dating nung nung praise na, kung hindi pa sapat sa iyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross, ano pa yung sapat sa atin? Marami na tayong mga pagpapala na na-receive, pero minsan, hindi na tayo nararamdaman pa ba natin yung dapat meron pa. Dapat nawawala ng contentment eh. Pero yung malaman lang natin na kung ano yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus, na sobra-sobra na, alam nyo, magbabago yung takbo ng ating pag-iisip dito sa mundo. Amen? Nakat ka sa pagdadrive mo. Merong sa yung inaabangan mo yung papaya mo na mahinog, ang laki-laki na. Pero paggising mo ng isang umaga, wala dun sa puno.
Di ba? Pag-iisipin mo. Pero alam niyo po ba, 3 buwan kong tinitignan yun at 3 buwan akong thank you Jesus, dahil ang laki ng papaya na to. Nakapagpatubo ako ng laking papaya nito. And then, isang araw, sasabihin mo, sino ba tong ano? Ay, ito yung, di ba? Parang, no. Amen. I hope yung message na to is be contented. I think hindi siya contentment yung terminology dito. Dapat nag-uumapaw tayo sa saya. Amen po ba yon? Amen. Nag-uumapaw tayo dahil sa portion na yun na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. And as a challenge, ito, specific lang Challenge, identify one person in your perimeter who seems difficult to love. Instead of judging yung behavior, ask God to show you kung ano ba yung kailangan ng tao na to. Ano ba yung kailangan nito? Kesa tingnan mo na, pero ano yung kailangan niya? Amen? And act on it. Meron akong, hindi ko na talaga nakayanan. Pero alam ko, Pastoral Lubel, meron kang acronym din dyan sa ACT, di ba? Na application. Pero act on it. Hindi ko na-memorize yun. Pero if there's a one person, I think nag-testimony na rin dito si Sis Ellen. Pero Brother Renante, meron na ba nagwa one-on-one sa'yo? Ako na yun, ha? Amen po ba? Amen. Identify one person in your perimeter. Hindi ka difficult to love. Pero from the start na nakita ko yung challenge na to, I remember you, Kuya Renante. We love because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 19. God bless us all and good evening po.